kung paano nga ninyong tinanggap si Kristo Jesus na Panginoon, ay magsilakad kayong gayon sa Kanya, na nag-uugat at nangatatayo sa Kanya at matibay sa inyong pananampalataya, gaya ng pagkaturo sa inyo na sumasagana sa pagpapasalamat. Ito palang paglakad natin sa Panginoong Jesucristo ay resulta ng pagtanggap sa Kanya. Ang pagtanggap kay Kristo ay kaparehas ng pagsampalataya kay Kristo. Mababasa mo yan sa Juan 1:12. Makita mo sino ang tumanggap sa Kanya. Sa makatuwid bagay, yaong sumampalataya sa Kanyang pangalan. At kung paano ka sumampalataya kay Jesus na iyong Panginoon na tagapagligtas, ay ganun kalalakad sa Kanya. At ang paglakad kay Kristo ay hindi walang kabuluhan, sapagkat makikita mo kung sinong lumalakad kay Kristo sa Kanyang pag-uugat at sa Kanyang pagtibay at sa Kanyang pagtayo. Walang sino man na pagkatapos ng ilang taong pagsunod-sunod sa Panginoong Jesucristo ay hindi mag-uugat. Bakit? Sapagkat ang salita ng Diyos ay may sariling buhay. Hindi tayo nagbibigay ng buhay sa salita ng Diyos, kung hindi ang salita ng Diyos ay nagbibigay buhay sa atin. Kagaya na ang binhi kapag inihagis mo sa lupa at ito ay puno, makikita mo na kahit sa sementadong kalsada, lumalabas sa mga ugat nito. Dinudurog nito ang mga bato na kanilang dinadaanan. At nakikita mo, nagbibitak-bitak ang mga kalsada sapagkat may ugat sa ilalim. At lalaki ang puno sapagkat buhay ang puno. At walang gawa ng tao sa daigdig na to mananagumpay diyan. Makikita mo mga video sa YouTube. Mahilig ako manood ng mga ganyan. So, what if? Meron ako nakitang episode doon. What if sa isang iglap, lahat ng tao mawala, ano mangyayari sa daigdig? At isang isang nakakatuwang bagay doon. Kapag ka nawala ang tao sa buong daigdig, bawat isa, walang natira kahit isa, ang kalikasan magte-take over. Magtataasan ng mga damo, sapagkat walang magpuputol nito. Ang Metro Manila ay magiging gubat. Pagkalipas ng maraming panahon, nakita mo, ano pa kaya ang salita ng Diyos kung inihasik sa iyong puso? Sa umpasa ay maliit ito at walang makakapansin. Walang makakapansin na ikaw ay isa ng bagong nilalang kay Kristo, sapagkat wala nagbago sa pagmumukha mo. Isa wala nagbago sa kasuotan. Ang iyong pakikipaglaban sa pananampalataya, sapagkat mahina pa ang iyong pananampalataya, ay paminsan-minsan nagiging talunan. Subalit sa tulong ng biyaya ng Diyos at pagkilos ng banal na Espiritu sa buhay mo, makikita mo ikaw ay tatayo. Ikaw ay mag-uugat. Ikaw ay magiging matibay sa pananampalataya. At anong sukatan ng pagtibay mo sa pananampalataya? Kung paano ka naturuan, talatang 7. Gaya ng pagkaturo sa inyo. Gaya ng pagkaturo sa inyo. Kaya nga dapat ang Kristiyano dumadalo ng Sunday School. Consistent kayo sa inyong mga discipleship. Alam mo ba, anong discipleship natin sa church na to? Yung mga booklet ninyo. Hindi yan basta devotion. Sapagkat nalalaman ko kung sino ang mga kapatiran ang nakaintindi na nung parte na yun. Maaaring hindi ko alam sa ngayon kung sino na ang nag-commitment at hindi nag-commitment. Hindi ko alam yan. Alam ng Diyos. Pero hindi pwedeng hindi ko alam kung anong booklet na ang natapos nyo. At alam ko kung anong meron sa booklet 1, sinong nakatapos sa booklet 1, anong meron sa booklet 6, booklet 5, booklet 4, anong meron doon. At doon ko tinitignan at pinagtitiwala ko sa Panginoon na umuusad ang inyong pagkakilala kay Kristo.
Yan ay pagdidisipulo. Kumbaga, meron tayong modular na discipleship program. Kaya walang magsasabi na hindi siya natututo. Bakit? May module ka. Kung may oras ka, halika pumunta ka rito, tuturuan kita, mag one-on-one tayo. At pagkatapos, sa mga bagong mananampalataya, mayroon tayong mga tagapagturo sa Sunday School. Sa mga fellowship, nire-report niyo yung book 6, class type, face-to-face. O hindi ba? Yan, maaaring pagdating sa kaperahan sa simbahan, hindi ako well-informed. And I don't care. Basta isang alam ko, pag pinag-usapan ng pinansyal ng simbahan, hindi nagkukulang ang Diyos. Pero, pagdating sa paglagong espiritual, alam ko kung sinong pwedeng pagtiwalaan at hindi pwedeng pagtiwalaan, sinong kailangan pa ng pagsasanay at kailangan pang kulang sa pagsasanay, sinong may mga potensyal na konting tulak lang gagamitin niya ng Diyos. Kaya mayroon tayong booklet. Kaya huwag niyong lalaktawan ng mga number at pakiusap, basahin niyong mabuti. Huwag niyong paspasan. Parang kanina, nagsagot ako sa Google Classroom. Napansin ko sa sagot ko, ba't itong tatlong number na to, pare-parehas ang sagot ko? Sabi ko, siguro yun talagang tamang sagot. Siguro trick question to, kaya pare-parehas yung sagot ko. Maya-maya, nung nagklase na kami, tinignan ko dun sa handouts, mali pala yung sagot ko na yun. Iba-ibang tanong pala yun, napaka-tricky lang ng question. Ang mali ko, hindi ko binasa ng maayos ang libro. Tinignan ko lang. Meron akong ganong klaseng attitude na hindi ako nagbabasa ng mahaba. Tinitignan ko lang, ini-scan ko lang. At ako sabi ko, isa sa mga disiplina na dapat kong matutunan. Kaya alam ko kagad na dalawang mali ko doon sa exam na yun kanina. Kasi minsan akala natin alam natin. Pagdating sa mga aral tungkol sa Diyos, pakiramdam natin, akala natin, alam natin. Pero lumilitaw na hindi natin lubos na uunawaan. Una, kapag ikaw na magpaliwanag, ipaliwanag mo yung naiintindihan mo. Sabi ko, Pastor, naiintindihan ko naman. Pero hindi ko ma-explain. Well, merong ganun. Subalit, isa sa mga sukatan na naiintindihan mo pag na-explain mo. At ang sabi pa nga sa amin sa seminary, pag naintindihan niya ng bata, malinaw yan. Because ang gospel, walang pinipiling tao. Ito ay para sa mga matatalino at para din to sa walang katalinuhan, sa bata at sa matanda, sapagkat si Kristo ay para sa lahat ng uri ng tao. Makikita mo yan kapag nakakita ka ng maling doktrina, sabihin mo parang mali yung pagkaintindi ko. Diba? Yeah, hindi ko nire-recommend na sa inyo na manood kayo o magbasa kayo ng ibang mga katuruan. Pero minsan, ako personally, sinasadya ko. But I do not recommend sa inyo. Minsan sinasadya ko, nagbabasa ako ng doktrina ng ibang simbahan. Paborito kong panoorin pag wala akong magawa at naboboring ang isip, panoorin si Eli Soriano. At natatawa ako. Bakit? Because gusto kong maging sharp ang aking pangangatwiran.
Hindi naman ako lalabas dyan para makipagdebate. Ang problema lang kay Eli Soriano, masyadong matalino na hindi iniintindi ang katotohanan ng salita ng Diyos. Ibig mo, nagpaliwanag siya ng Ephesians 2:8, ang linaw-linaw, sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa mga gawa upang ang sino man ay magmapuri. Anong conclusion niya? Kita mo na, kailangan ng gawa. Ibig mo. But I do not recommend sa inyo. You read your Bible, tapusin nyo ang mga booklet nyo. If you have questions, I'm ready to answer. Magtanong kayo. Pati mga maling aral, itanong nyo. Because I am confident na masasagot yan ang salita ng Diyos. Kumpiyansa. Ngayon, mga kapatid, sapagkat ang pagpapatuloy sa paglakad kay Kristo, dapat nag-uugat ka. Dapat tumitibay ka. Nung una, marami kang katanungan, pero sa pagpapatuloy mo, nasisettle lang yung pag-iisip. Lahat tayo dumaan sa ganyan. Dumating pa nga sa akin, na minsan hindi ako naniwalang may Diyos. Na ang tao sa kanyang sarili ay kaya niyang maging mabuti kahit wala siyang sinasambang Diyos. Those were my college days sa URS. Nakikita mo. But now I am convinced na may Diyos. Kahit isara ko ang banal na kasulatan, makikita mo ang natural na kapahayagan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga ginagawa. And I always preach na wala tayo dapat gawin na hindi natin ginagawa sa harapan ng Diyos. We live before the face of God. Before God. Sa Latin, coram Deo. Yun ang ibig sabihin ng coram Deo. Pag nakakita ka ng coram Deo, ibig sabihin nun, before the face of God. Sa harapan ng Diyos. Kita mo. Everything we do, in Him we live, we move, and have our being. Sa Kanya tayo humihinga, sa Kanya tayo nabubuhay, sa Kanya tayo may pagkatao. And you will not argue with that. The reason because ang iyong existence ay nagpapatunay na may Diyos. No. Kaya nga verse 8, kayo'y magsipag-ingat. Baka sa inyo'y may bumihag. There's a big contrast ng pagtibay, pag-uugat kay Kristo, at pagtayo sa pananampalataya na ang kabaliktaran nun, mabihag. Ikaw ay mabihag. Nakikita nyo ba yung line of reasoning ni Apostol Pablo? Na kung hindi ka tatayo kay Kristo, ikaw ay mabibihag. Ikaw ay nabihag. Hindi ka maging tunay na malaya kung hindi ka tatayo kay Kristo, sapagkat walang sino mang tumayo kay Kristo na hindi naging malaya. Galatia 5:1 sinasabi, tumayo kayo sa kalayaan kung saan kayo pinalaya ni Kristo. Roma 8:31, 32, so 30 to 31, makikita mo doon na ang pagpapatuloy sa salita ni Kristo ay magdadala sa iyo sa kalayaan sapagkat kanyang sinabi at inyong malalaman ang katotohanan at ang katotohanan ay magpapalaya sa iyo. Ngayon, anong bumibihag sa tao? Bumalik ka sa Colossus. Masyado bang mabilis? Masyado akong mabilis. Alam mo, hindi ko na susundin itong aking... Okay na ako. Diba? Alam mo nang bumibihag sa tao, tuloy mo doon. Filosofiya. Bawat tao may filosofiya.
Tawa kami ng tawa kagabi. Nag-usap kami ni Constancia. Tinignan niya yung prospectus ko. Nakita niya, sa second semester, meron kang subject na getting to know yourself. At ang sabi niya, alam mo, pag pinag-aralan mo yung subject na yan, lalo ka maguguluhan sa sarili mo. Understanding yourself pala yung subject. Kita mo na. Values yun na prerequisite para sa ethics. Pagka inaral mo ang sarili mo sa perspektibo ng sanlibutang ito, ang daming theory. Lalo ka maguguluhan. Imbis na tumanggap ka ng maraming sagot, tatanggap ka ng maraming tanong hanggang sa maisip mo, tao ba talaga ako? O hindi naman kayo tatanong mo sarili mo, is this the real life? O is this fantasy? Parang kanta yun ng Queen sa Bohemian Rhapsody. Totoo ba to? Nasa isip tayo ng computer. Philosophy. Totoo na binigyan tayo ng Diyos ng utak. Then I praise God na may utak tayo na hindi kagaya ng utak ng mga aso. Mayroon tayong utak na may kapasidad na umunawa. Ang utak natin na habang ini-stretch mo, lalong nagiging malakas. Habang lalo ka nag-iisip, lalong-lalo ka nagiging matalim. Ibang klase. Hindi kagaya ng utak ng mga computer. Kung anong nilagay mo dyan na program, yan lang yun. Pag kinabit mo pa sa internet yan at medyo hindi mo nilagyan ng malakas na antivirus, magkaka-virus. Ang utak natin. The more kang nag-aaral, the more kang nagkakaroon ng karanasan, the more na nai-stretch. Ang tao may sagot sa lahat ng bagay sapagkat may utak. Ang problema, hindi lahat ng sagot ng tao ay tama. Sapagkat hindi lahat ng tanong ng tao ay tama. Marami siyang tanong tungkol sa kanyang sarili. Pero hindi niya tinanong ang pinaka-importanting tanong sa lahat. Sino ang Diyos at ano ang Diyos? Hindi mo makikita kung ano ang kahalagahan ng isang bagay, ang purpose ng isang bagay, maliban na ipahayag sa isip ng gumawa. Bakit? Maaaring maipapaliwanag ng siyensya kung paano nabubuo ang mga bituin, paano namamatay ang mga bituin, paano umiikot ang daigdig. 365 and 1/4 day sa isang complete na revolution. Pero hindi niya masasagot bakit ganun. Bakit? Sapagkat ang lahat ng tanong na yan ay magsisimula sa isip at puso ng Diyos. Ang problema, ang tao sa kanyang pagiging makasalanan, walang naghahanap sa Diyos. Ang lahat ng tao naghahanap ng sarili. Nasaan na siya? Naghahanap po ng sarili, pastor. Hanggat hindi mo nakikita ang sarili mo kay Kristo, sa Diyos, nawawala mo pa rin ang sarili mo. Siyang naghahanap ng kanyang buhay ay siyang nawawalan nito. Hanggat ang tao ay nananangan sa kanyang sariling lakas, hindi niya matatagpuan ang kanyang sarili kay Kristo. Pagkat sinabi ni Apostol Pablo, at matagpuan ako sa kanya na hindi nagtataglay ng aking sariling katwiran sa makatuwid bagay ang aking pagsunod sa batas. Mga kapatid, lahat ng tao may filosofiya. Lahat ng tao may pangangatwiran. Ito ay pamamaraan ng pag-iisip, pamamaraan ng pamumuhay. Pero tayo ay mga Kristiyano. Kung meron tayong matatawag na filosofiya, walang iba kung hindi ang mga katuruan ni Kristo. Kaya sinabi doon, kung paano mo tinanggap si Kristo na Panginoon, ganun kalalakad.
And that is my philosophy. Ako ay tao ng Diyos dahil kay Jesus Christ. Siya ang aking Panginoon, ang kanyang salita ay kautusan sa akin. Yun ang aking pamumuhay. Sa lahat ng gagawin ko, kumain man o uminom, o ano man ang aking ginagawa, gagawin ko sa pangalan ni Kristo. Yan ang aking filosofiya. Ang filosofiya ng sanlibutan, lahat gawin mo para sa sarili mo. If it feels good, it's right. Masarap ba sa pakiramdam? Tama yan. Kaya nahuhulog siya sa mga tukso ng sanlibutan, sa consumerism. Minsan hindi mo naman kailangan, pero nakita mo sa TV, kailangan ko pala to. Masaya ka naman sana na single ka, kaso ang hilig mo manood sa romantic comedy. Kaya lagi mong pakiramdam. Nakakalungkot. Hindi mo alam na ang Diyos, alam niya ang buhay mo. You just have to walk in the will of the Lord, and somewhere down that road, the road of God's will, makakatagpo ka ng tao na inilagay ng Diyos para sa iyo. Hindi mo kailangan turuan ang sarili mo magmahal sapagkat meron kayong Diyos. Otherwise, mahuhulog kayo sa sistema ng sanlibutan ito. Naalala ko sa Project 8. Sa Project 8, kapag may mga pastor na kinakasal doon sa auditorium, ang mga seminarista, tumutulong yan sa paglilinis, paghahanda. Maliban ng estudyante ako, hindi ako tumutulong kasi madalas hindi ako imbitado. So, sasabihin, walang pasok sa ganitong araw, hindi ako papasok. But most of the time, lalo na nung first year ako, ang daming kinasal, halos 3 yata ako. Ang problema nun, pagkatapos ng kasalan, lahat ng estudyante in love. Love is in the air. Lahat biglang bumabait, lahat biglang nagiging maganda, lahat biglang nagiging pogi. Napangunahan ng damdamin. Kaya yung iba, first year pa lang sa seminary, nakaranas na ng heartbroken at sabi nila, hindi pala ako maglilingkod sa Panginoon. Masakit maglingkod sa Panginoon. Paano? Napangunahan ka ng sarili mo. Nagpauto ka sa sanlibutan. Nagpauto ka sa pakiramdam mo. Kaya you seek first the kingdom of God. Because in the kingdom of God, walang taong mapag-iiwanan. Ganda nun Diba? Walang tao. Lahat ng tao sa kaharian ng Diyos ay tumatanggap ng equal na kabutihan ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay matapat na hari. Walang paborito ang Diyos. Isa lang ang paborito ng Diyos, si Jesus Christ. Hindi ba? Kaya kung nakita niya, hindi para sa'yo, hindi para sa'yo. You go on with life and be happy about it. At sabihin mo, Lord, kung hindi yan para sa akin, anong para sa akin? Teach me to do thy will. Hindi ako magmumukmok sa kanto, sasabihin ko, wala nagmamahal sa akin. No. Hindi ka mawawala ng pag-asa. Sa lahat ng buhay, hindi lang sa panchichiks ang sinasabi ko, Richard. Hindi sa lahat ng opportunity nito, Lord, total pinangungunahan mo ko. At kung sinasabi mo na ang bagay na ito ay hindi mo kalooban para sa akin, then anong kalooban mo para sa akin? You teach me your will. Because sa pagsunod natin sa kalooban ng Diyos, binabago ng Diyos ang puso natin. Minsan, pinaparanas tayo ng Diyos ng broken-heartedness para ma-refine ang iyong pakiramdam, ma-refine ang iyong senses, maging matalim ang iyong pangunawa, na hindi ka bata na porket nakakita ka ng candy, sasama ka na sa stranger. Upang iyong maunawaan na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang salita ng
nabubuhay ang tao kundi sa salita ng Diyos. May kinain akong cake diyan kanina. Grabing cake yun. Sabi ko parang yung cake mismo nun, brownish yun ah. Sabi, talagang sabi ko, isang kutsara nito, diabetic ka kaagad. Pero naubos ko. Maliban sa icing, kasi talaga yung icing, talagang binuong asukal yun. Tapos ininuman ko ng kape na mapait. Isipin mo. Kaya nga hindi tayo makaget over sa mga kahinaan natin. Alam mo bakit? Masarap ang kahinaan natin. Anong filosofiya ng sanlibutan? Yung tinatawag na hedonism. You are meant to be happy. Kaya walang ginagawa ang tao sa daigdig na to, naghahanap ng pleasure. Ang paborito nilang salita, deserve ko to. Ito mo, spelling na lang, mali pa. Deserve. Kaka-deserve mo, wala ka na naman pera. Diba? Kaka-deserve mo ng milk tea, wala ka ng pamasahe papunta sa eskwela. At wala ka ng pambili ng yellow paper. Sabi mo kasi, deserve ko to. Deserve. Yan ang mga cringe moment. Mga cringe moment sa amin yan ng mga mahilig sa grammar. Deserve. May salita bang ganon? Baka deserve. Pero since papasok yan sa kamalayan, sa lingwahe ng ating pagka-Pilipino, isang taon mula ngayon, nasa diksyonaryo na yan. Ganyan, ang bagay na mali na ginawa mong normal, papasok yan sa sistema. Makikita mo na sa dictionary yung salitang ganern. Daming gumagamit eh. O, kita mo yan. Kabaliktaran naman ng hedonism. Stoicism. Sinasabing sa pamamagitan ng ating personal na pagtitiis na re-refine ng ating mga karakter, and most of the time yun ang filosofiya ng mga tao. I find it, mga kapatid, walang masama na maghanap ng kasiyahan. At walang masama na maging matiisin sa panahon ng kahirapan. Dalawang contrasting na philosophy. Kaya lamang, ang hindi maganda sa dalawang filosofiya na yun, hindi kasali si Kristo. Sinabi ng Bible, rejoice in the Lord. Sa lahat ng gagawin mo, maging masaya ka sa Panginoon. But how will you pursue your happiness in God? Sa pagsunod kay Jesus Christ. There is no other thing. Gagayahin mo si Moses sa Hebrews chapter 11. Hebrews chapter 11. And what is the problem sa mga taong nag-cultivate ng pagtitiis pero hiwalay kay Kristo? At the end of the day, meron silang pagmamalaki sa sarili nila na kinaya nila ang lahat ng kahirapan. Hindi gusto ng Diyos ng tao nagtitiis lang ng kahirapan. Gusto ng Diyos na kung magtitiis ka ng kahirapan, titiisin mo alang-alang kay Kristo. Yan ang brand ng pagiging Christian. Let us read Hebrews chapter 11. Verse 25. Hanggang verse 27, ang pinag-uusapan dito ay si Moses, na pinili pa ang siya'y tampalasanin na kasama ng bayan ng Diyos. Choosing rather to suffer affliction with the people of God, kaysa magtamo na nagsisikupas na kaligayahan sa pagkakasala. Bakit? Bakit pinili ni Moises
na makisama sa kahirapan ng mga anak ng Diyos? Hindi ba masaya maging prinsipe ng Ehipto? Hindi ba masaya na napapalibutan ka ng lahat ng karangyaan? Ang Ehipto, ang pinakamalakas na imperyo ng kanyang panahon. Sapagkat naintindihan niya na ang kasiyahang dulot ng kasalanan ay kumukupas. Saglit lang ang kasiyahan niya. Maghahanap ka na lang din naman pala ng kasiyahan mo. Pinilay mo pa yung saglit lang. Yes, God wants you to be happy. Pero hindi yung happiness na dinudulot ng sanlibutan na to na may kasunod na frustration. Na may kasunod na kalungkutan. Makikita mo na ang taong totoong mayaman ay yung taong maliit lang ang gastos para maging masaya. Hindi pa. Ginagawa ng tao, inuubos niya ang kanyang kayamanan para maging masaya. At kinabukasan, magtatrabaho siya na parang kabayo para ponduhan yung kanyang kapritsyohan sa buhay at doon napapasok ang kanyang kalumbayan. Paulit-ulit. Kapag kumita siya, uubusin na naman niya sa kanyang kalayawan, susunod na araw, bagsak na naman ang kanyang ekonomiya at paulit-ulit ang buhay. Masaya ka pero hindi totoo ang kasiyahan mo. Hindi totoo ang kasiyahan mo na kung wala kang cellphone, hindi ka masaya. Kung hindi ka masaya sa panahon na tinuturuan ka ng Diyos ng pagtitiis, kailangan mong matuto ng kasiyahan. Ituloy natin. Na pinili pa, talatang 26, na inaring malaking kayamanan ang kadustaan ni Kristo. Tignan mo yung trade-off ni Moses. Iniwan niya yung panandaliang kasiyahan sa Ehipto. Pinili niyang makisama sa kahirapan ng mga tao ng Diyos. And the reason because pinili niya yung malaking kayamanan sa kahirapan ni Kristo kaysa sa kayamanan ng Ehipto. Sapagkat kanyang tinitigan ay ang gantimpalang kabayaran. That's the trade-off. Kaya iba ang kasiyahan ng Kristiyano at ang kahirapan ng Kristiyano. Hindi tayo nagtitiis sa sarili nating resiliency. Hindi sa sarili nating determinasyon. At hindi tayo mga killjoy na ayaw natin ng mga bagay-bagay. Kasalanan. Kasalanan niyan kung binawal sa iyo yan pero kinakain mo pa rin. Diba? Kasalanan niyan kung binabiolate mo ang sarili mong konsensya. But what's wrong with being happy? Kung hindi mo yan tinitignan na ang kapakinabangan niyan ay si Kristo. Kaya, kagaya gabi, nag-usap-usap kami. Kasi December na naman. Panahon na naman ng mga party. May mga empleyado na mandatory na umattend sa Christmas party. At may nagtanong, anong stand natin sa mga bagay na yan? Sabi ko, ikaw bahala. Ikaw magpasya. Pero tatandaan mo na hindi tayo mga tao nagsasaya ng walang kabuluhan. Dahil yan ang buhay natin noong unang panahon. Unang Pedro 4.
Let us celebrate kasiyahan. Kumain tayo ng marami. Let us rejoice sa lahat ng masasayang moment. Diba? But know your limitations. Hindi ka maglalasing at hindi ka magiging matakaw. Hindi ka magiging tamad. At higit sa lahat, hindi mo dadalhin ang sarili mo sa kahiyahiyang sitwasyon na hindi ka magmumukhang Kristiyano. Hindi mo gagawin ang mga bagay na walang benepisyo sa iyo. At tanong, anong pakinabang ko dito? Tapos na tayo sa mga buhay natin na walang kabuluhan. Tapos na tayo sa panahon ng mga taong lahat ng dahilan ginagamit para lang makapaglasing. Para lang makapagwaldas ng pera na walang kadahi-dahilan. Tapos na tayo sa panahon yan. May masama ba maging masaya? Wala. But always remember, your happiness ay sa pagsunod mo sa kasalita ni Kristo. Kaya nga nag-imbita yung kapatid natin sa reception. Sabi ko, pumunta kayo. At kumain kayo ng madami. At ginaya nila yung kagaya na sinasabi sa pabasa, kumain na, nagbalot pa. Nasa pabasa yun, di ba? Kumain na, nagbalot pa. Na 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 na. Na 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 na. Mas okay naman yung kantang yan kasi nasa pasyon yan kaysa naman yung kinakanta nyo kapag ka nagbabalot kayo ng mga bagay-bagay. Di ba? At salamat nga pala. Salamat sa pag-alaala ninyo. At hindi rin tayo nagtitiis na kagaya ng mga tao sa sanlibutan na to. Ba, nagtitiis ka, siguraduhin mong makatuwiran ng pagtitiis mo. Kung inaalipusta ka dahil kay Kristo, huwag kang gaganti. Dahil kay Kristo yan. Di ba? Kristyano ka eh. Bakit? Si Kristo hindi gumanti. Siguraduhin mo lang na ginagawan ka ng masama ng tao dahil sinusunod mo si Kristo. Hayaan mo lang. Sundin mo si Kristo. Pagdating sa pag-uusig ng pananampalataya, magpatuloy lang kayo at huwag kayo magsasalita ng masama. Sabi ng Panginoon sa kanyang salita, resist not evil. Hayaan natin ang mga taong gumawa ng masama sa atin. Bakit? Alang-alang kay Kristo yan. Si Kristo hindi nagsalita ng masama, ni hindi siya nagbala. Pagka ikatlong araw at muli ako nabuhay, yari kayo sa akin. Hindi. Narinig ninyo sa sanlibutan, mata sa mata, ngipin sa ngipin. Pinahiya mo ko, ipapahiya kita. Hindi ganoon ang Espiritu ng Diyos. Matuto tayong magtiis. Kung sinasalitaan tayo ng masama, hindi mo ginawa, hindi mo talaga ginawa yan, hindi tiisin mo. Kung meron tayong babaguhin sa sarili natin, baguhin natin. Kung may mag-aakusa sa akin ng masama, sasabihin ko sa kanya, ganun ba? Sige, bukas ang korte, idemanda mo ko, sasagot na lang ako. Dahil alam kong mananalo ko. Bakit? Wala akong ginawang masama. Pero lalabanan kita, nauunahan kita. Bahala ang Diyos sa iyo. Sapagkat sinabi ng Panginoon, ang paghihiganti ay sa akin. Sabi ng Diyos. Kaya pagka ang iyong kaaway ay nagugutom, pakainin mo. Huwag mong lagyan ng lason. Huwag mong bigyan ng panis.
Ay, bulok na yan, kaysa ipakain mo sa aso, pakain lang natin sa kapitbahay natin. Huwag. Imbitahan mo yung mga taong hindi makakatulong sa iyo. Mga taong wala kang mapapakinabangan sa kanila, yan ang gawan mo ng mabuti. Yan doktrina ng ating Diyos. Ang mga tao sa sanlibutan, tinatawag lang nila yung may pakinabang sa kanila. Pero tayo, kung may pagkakataon tayo, at may kakayanan tayo, kaya nga pinapanalangin ko, O Diyos, mahabag ka sa akin. Upang ganun, maging mahabagin din ako sa iba. Sapagkat paano ako magiging mahabagin sa aking kapwa kung ang aking puso ay natutuyuan? Pero matapat ang aking Diyos. Sapagkat sa oras ng pangangailangan at gagamitin ako ng Diyos, siguradong makakapaglingkod ako sa Diyos. Kaya lagi mong dasal. Yan ang pinakamaigsi kong panalangin sa umaga. Subalit ako'y nagtitiwala sa Diyos palagi. O Diyos, mahabag ka sa akin. Mahabag ka sa akin. Gigising ako sa araw na to at lalabas ako sa daigdig na makakakita ako ng mga taong katarantaduhan ang ginagawa. May impluwensya ako. Maraming tutokso sa akin sa araw na ito, maging mahabagin ka sa akin. At marami akong makikitang tao na ngayon kawawa. Maging mahabagin ka sa akin para maging mahabagin ako sa kanila. Ayokong pag may lumalapit sa aking bata at humingi ng pagkain, wala akong maibigay. Pakiramdam ko napakawalang kwenta kong pastor. Ayokong pag may namalimos sa akin at nanghingi ng pagkain, hindi ko man lang matulungan. No isang araw, sinabi ko doon sa matanda, pasensya ka na tatay, wala akong pera. Inabutan ko 5 piso para kunwari masaya ako. Paglagpas ko, binagabag ako. Sabi ko, nagsisinungaling ako sa Panginoon. So, ang ginawa ko, pumunta ako doon, bumili akong pagkain, binigay ko sa manong. At ang sabi ng manong, sana sinabi mo na lang sa akin na pupunta tayo doon. Anin ko yan. Alam mo, naluha ako sa kanya. Sabi ko, alam mo tatay, pangit na ganyan na nga yung kalagayan mo, hindi ka pa marunong magpasalamat. Tinanong kita kanina kung kaya mo maglakad. Sabi mo may sakit ka, kaya diyan ka lang. Ngayon sasabihin mo, dapat sinama kita doon. Hindi niya siguro expected na babalikan ko siya. Sabi ko, hindi natutuwa ang Diyos sa mga taong hindi mo pagpasalamat. At yan ang umpisa ng lahat ng kasalanan ng tao. Hindi marunong tumanaw sa kabutihan ng Diyos. Sinabi ng Roma, ipinahayag ng Diyos ang kanyang pagka-Diyos sa kanila. Pero hindi nila kinilala ang Diyos bilang Diyos, ni hindi sila marunong magpasalamat. At sinabi ko sa tao, alam mo si Jesucristo namatay. Maaaring hindi ka nagagaling sa daigdig na to. Mamamatay ka na sa dami ng pag-inom mo. Diba? Pasalamat ka, hindi si kamatayan ang nakasalubong mo ngayong umaga. Sapagkat hindi ka nagkaganyan kung inayos mo ng kabataan mo. Sinabi ko sa kanya. Pero naluluha ang aking puso. Kahabag-habag ang tao na hindi marunong tumanaw sa Diyos ng kabutihan. Sapagkat ang mga taong hindi tumatanaw ng kabutihan ng Diyos ay hindi pa talaga nakaunawa kung gaano kabuti ang Diyos. Tumatanggap sila ng ulan. Ang nakikita nila ang ulan, hindi nila nakikita ang kamay ng Diyos. Tumatanggap sila ng pagkain na nakikita nila pagkain, hindi nila nakikita ang proseso kung paano yan napunta sa ating mga lamesa. Tumatanggap sila ng pagpapala na hindi nila nakikita na sa likod niyan may Diyos na nagbibigay ng kasapatan sa atin. Hindi dahil sapat tayo sa ating sarili.
kung hindi ang kasapatan natin ay ang Diyos. Kaya tinuturo natin yan sa mga maliliit na bata. Tinuturo natin yan sa mga anak natin. Huwag kayong magsisipagtanda na hindi kayo marunong tumanaw ng kabutihan sa Diyos. Sapagkat ang daigdig ay punong-puno ng katitisuran. Ang daigdig ay punong-puno ng kahirapan na magbubuyo sa iyo, na magbebelde sa Diyos. Subalit ang kabutihan ng Diyos ang magdadala sa iyo palagi sa pagsisisi. Hindi ko maitatanggi na kailangan ko ang Diyos. Every time ng aking puso ay nagre-rebelde, pinapaalala lang ng Diyos, hindi ka nakarating sa ganyang kalagayan kung hindi ako naging mabiyaya sa iyo. Hawak ko ang buhay mo. Maaaring sasabihin mo, nagsikap ako. Ako ang kumilos. Ako ang gumawa ng lahat ng yan. Pero tandaan mo, sa tiyan pa lang ng nanay mo, nakita ka na ng Diyos. At iningatan ka niya na huwag kang mahulog at huwag kang bumitaw sa matres ng iyong ina. At tinulungan ka ng Diyos na lumaki, na kahit natarantado ka, hindi ka pinatay ng Diyos. Ang kabutihan ng Diyos nagdadala sa atin sa pagsisisi. Palagi ay pinangaral ko sa Kanya si Kristo. At sinabi ko sa Kanya, maraming di na tayo magkikita uli. Pero kung talagang sumampalataya ka kay Kristo, God will see you too. Pero gusto ko makita kita uli. Dito ka ba namamalismos palagi? Hindi niya alam kung ano yung sasagot niya. Siguro natakot na magsinungaling. Kaya, sa paglago sa pananampalataya, kailangan matuto tayong maging mapagpasalamat. Di ba nabasa rin nyo sa Colossians 2? Pumunta ka sa verse 7. Di ba? Na sumasagana sa pagpapasalamat. Isang bagay na tututunan natin sa doktrina ni Kristo, eto, we don't deserve anything from God. Oo. Isa sa natututunan natin sa doktrina ni Kristo, kahit gawan ako ng masama ng Diyos ngayon sa pag-aakala ko, matuwid siyang Diyos. Sabi ni Job, kahit patayin niya ako, magtitiwala ako sa Kanya. And yet, binubuhay ako ng Diyos. And yet, there's so much grace na minsan dahil sa kawalan natin ng pangunawa, nadidispal ko natin ang mga grasya ng Diyos. Nami-mismanage natin ang grasya ng Diyos. And yet, kahit ganon, nakakasurvive tayo. Kahit tayong gumagawa ng pagkakasakit ng katawan natin, isipin mo pagka nagkasakit ka, binibigyan ka pa rin ng gamot ng Diyos. Sino bang may gawa ng sakit mo? Di ba ikaw? Inipon mo yan. Ginawa mo yan. In-enjoy mo yan. And this time, pagka tayo bumabagsak, tatawag tayo sa Diyos, nagpapadala ang Diyos ng mga bagay-bagay para guminhawa tayo. Kaya magsabi ka sa Panginoon, Panginoon, gawin mo kong mabuting katiwala. Katiwala ng lahat ng pera na nahahawakan ko. Katiwala ng oras ko. Katiwala ng katawan ko. Because anong saysay ng pagsisisi kung hindi ako makapaglilingkod sa iyo? Anong saysay na tumatalikod ako sa dati kong buhay pero hindi ako humaharap sa iyo? Ano yung kaluluwa ko nasa purgatorio? Wala ka sa daigdig pero wala ka sa langit. Kung ang kabutihan ng Diyos ang dahilan kung bakit ako nagsisisi, kabutihan din ng Diyos ang dahilan kung bakit ako mananampalataya. Because si Kristo ay mabuting Panginoon. I don't deserve anything. We don't deserve anything.
It is just, God is good. God is gracious. So, ang sanlibutan, meron ding konsepto ng kabutihan, pero hindi tumitingin sa Diyos. Tayo ay mga tao na tumatanaw sa Diyos. At hindi natin ginagamit ang pangalan ng Diyos na walang kabuluhan. Binabanggit natin ang pangalan ng Diyos na may respeto, may pagkatakot. Hindi natin ginagamit ang kalooban ng Diyos para mamuhay tayong kagaya ng mga tao sa sanlibutan. Sapagkat mag-ingat kayo na huwag kayong mabihag ng mga filosofiya at mga walang kabuluhang pandaraya. Ayon sa mga tradisyon ng mga tao, ayon sa mga basic na aral ng sanlibutan. Anong basic na aral ng sanlibutan? Ang mga tao sa sanlibutan walang ibang intensyon sa buhay kundi kung paano kakain at iinom. Yan ang hinahanap ng mga tao sa sanlibutan. Isip ng Kristiyano, pag may trabaho ka, talagang kakain ka. Pag naglingkod ka sa Diyos, talagang tutulungan ka ng Diyos. Kailangan tayong lumago sa pananampalataya. At pag tinignan mo ang lahat ng kadarayaan sa sanlibutan, makikita mo, di ayon kay Kristo. Ang filosofiya ng sanlibutan, ang tradisyon ng sanlibutan, mga walang kabuluhang pandaraya sa sanlibutan, lahat ng bagay sa sanlibutan, pita ng mata, pita ng laman, kataasan ng pag-iisip, ay hindi sama. Hindi ayon kay Kristo. Kaya makikita mo sa isang epekto ng pagpapatuloy sa pananampalataya, hindi ka lang tumitibay sa iyong paniniwala, tumitibay ka rin sa iyong pakikipaglaban. Sapagkat kung hindi mo ipinaglalaban ang iyong pananampalataya, paano mo masasabi na may pananampalataya ka? Sasabihin mong ikaw ay may paninindigan, ako'y tumitindig. Sabihin mo, sa salita lamang ng Diyos ang tiwala na tunay. Ang tradisyo'y nagbabago, hindi ang katotohanan. At pagkatapos dumating ang mga payo ng masasamang tao, ang landas ng mga makasalanan, ang upuan ng mga taong lumilibak sa Diyos, yun ang naging pamumuhay mo. Yun ang naging daanan mo. At ang yun ang naging upuan mo. Ang payong nilalakaran mo. Kaya ang pagkilala kay Kristo at ang pagtanggap kay Kristo, kapag iyong ipinagpatuloy yan sa buhay at naging filosofiya mo si Kristo. Ang mga aral ni Kristo naging pamamaraan mo ng pamumuhay. Hindi ka lang tumitibay sa iyong paninindigan. Lumalakas ka rin sa iyong pakikipaglaban. At yun ay hindi pwedeng paghiwalayin. Sapagkat gaya ng isang mabuti at matalinong guro, ang Ama natin sa langit, hinuhubog tayo sa pamamagitan ng mga pagsubok. Mentras tayong natututo sa doktrina, mapapansin mo na dumadami ang ating pagsubok kung ating bang gagawin o hindi gagawin ang mga salitang napakinggan natin. Sapagkat hindi dumarating ang mga pagsubok nating bilang Kristiyano kung hindi muna yan itinuro sa atin ng Panginoon. Una, sapagkat kailangan mo ng kalakasan. Pangalawa, para maintindihan mo na may pananagutan ka. Sinabi ni Santiago, siyang nakakaalam ng mabuti pero hindi niya ginawa, siya ay nagkakasala. Kaya mentras ng pangangaral sa simbahan ay gumaganda,
Lalo kang natututo. Mentras na ganun na nangyayari pag umuwi ka sa bahay, gumugulo ang buhay mo. Sapagkat kailangan mong gawin kung ano ang napakinggan mo kay Kristo. At diyan ka hinuhubog ng Diyos. Sa Kanya na maraming ibinigay, maraming hahanapin. Ngayong nakilala nyo na si Kristo, meron kayong responsibilidad na lumakad sa Kanya. Ngayong kilala nyo si Kristo at inyo siyang sinampalatayanan ng Panginoon, meron kayong pakikipaglaban sa samot-saring mga pangangatwiran ng sanlibutan ito at hindi mabuting bagay. At pagkatapos nating makilala si Kristo, ay mamuhay tayong parang walang Kristo. Mga kapatid, hindi na ganyan ang pamumuhay natin. Gusto kong tapusin natin ito sa pagbasa ng talata sa Tesalonika. Unang Tesalonika. Kuatro uno. Katapos-tapusan nga, sakto. Tapos na tayo. Katapos-tapusan nga, mga kapatid. Kayo'y aming pinamamanhikan. Ay pala galing salitang pamamanhikan, no? Pakikiusap. Kayo'y aming pinakikiusapan. At inaaralan sa Panginoong Hesus na ayon sa tinanggap ninyo sa amin, may salitang pagtanggap. Paano niyo tinanggap ang Panginoong Hesukristo? Ang mga apostol ng aral. Ayon sa tinanggap ninyo sa amin na kung paano kayo dapat magsilakad at magbigay lugod sa Diyos na gaya ng inyong paglakad upang kayo'y magsipanagana ng higit at higit. Hindi ba kaparehas yung pattern? Tumanggap ka ng aral. Dito binanggit ni Apostol Pablo, sila ay nangaral sa mga taga-Tesalonika. Tumanggap, lumakad, lumago. Yan ang proseso ng pagiging Kristiyano. Talatang 2, sapagkat talastas ninyo kung ano ang mga tagubilin ang ibinigay namin sa inyo sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos sa makatuwid bagay ang inyong pagpapakabanal. Tandaan natin mga kapatid, walang kalooban ng Diyos na hindi magre-resulta ng kabanalan. If it makes you unholy, hindi yan kalooban ng Diyos. Kapag gumagawa ng kasalanan, hindi yan kalooban ng Diyos. Kung mag-aalis sa iyo yan sa mga basic ng pakikisama sa mga kapatiran, paglayo sa salita ng Panginoon, pagpananatili sa salita ng Diyos, pananalangin, paglilingkod sa kapwa, pagmi-ministry, if it will not make you holy, hindi yan kalooban ng Diyos. Kahit anong gawin mong pilit dyan, walang kalooban ng Diyos na ang pamamaraan ay pagsuway sa Kanya. Na kayo'y magsiilag sa pakikiapid. Nang bawat isa sa inyo'y makaalam na maging mapagpigil ng kanyang sariling katawan sa pagpapakabanal at kapurihan. Kaya nga pag may conflict patungkol sa kabanalan, talagang ikaw ay mai-stretch sa pagpipigil sa sarili. Madalas sa kalooban ng Diyos, magpipigil ka ng sarili. Hindi yung gusto mo, kung hindi gusto ng Diyos. In verse 5, hindi sapitan ng kahalayan na gaya ng mga hintil na hindi nakakakilala sa Diyos. Kilala mo si Kristo. Hindi huwag kang lumakad kagaya ng unsaved. Sa pagganap ng kalooban ng Diyos, dapat it will make you grow in holiness. Sa kalooban ng Diyos, makikita mo, tinuturuan ka ng Diyos ng self-discipline. Pangatlo, sa kalooban ng Diyos, kinokontrast niya yung sarili mo sa dati mong buhay.
Walang kalooban ng Diyos sa'yo na yung mga bagay na pinagsisihan mo sa Diyos, balikan mo. Wala. Na sinabing hindi kagaya ng mga hintil na hindi nakakakilala sa Diyos. Hindi kalooban ng Diyos na alam mo diyan ka nalaglag, babalikan mo pa yan. Para kang hintil na hindi mo kilala ang Diyos. Ang hirap eh. Talagang hinahatak ako ng katawan ko. Kaya nga matuto kang magpigil. And by disciplining and you exercise yourself unto godliness, magtatamo ka ng pagpapala hindi lang sa panahong darating ko, hindi sa panahong ito. Ang daming Kristiyanong na-miss nila ang opportunity, isa lang dahilan, hindi marunong magpigil, walang control sa sarili, walang hinahon ng pag-iisip. Kung anong tawag ng laman, gagawin. Anong takbo ng isip, yun ang gagawin. That's why napakaraming blessings sa Diyos that we have missed. Kilala natin ang Diyos. Or dapat kong sabihin, kilala tayo ng Diyos. Hindi natin siya makikilala kung hindi niya muna tayo kinilala. Nung una pa. Bago lalangin na sa sanlibutan, kinilala tayo ng Diyos kay Kristo. Pinawalang sala. Tinawag, pinawalang sala. At ngayon, sa ating paghihintay sa kaluwalhati ang inihanda sa atin, iingatan niya tayo sa kabanalan. Kaya kung paano niyo tinanggap si Jesucristo na Panginoon, kayong kayo lalakad sa Kanya. Pagpalain tayo ng Panginoon.